Sige, I encourage everyone na sino ba na mga may cellphone? Amen. Kung hindi talaga kayo makadala ng Bible, why not i-download nyo ang Bible app sa cellphone? Yan, kasi sa panahon talaga ngayon, tawag doon, let's accept, i-accept na natin yung reality na talagang hindi na makapagdala yung iba, but then, ang cellphone hindi nyo maiwan, so ilagay nyo ang Bible sa cellphone. Amen po ba? Amen. Yan. Galatians chapter 3, verse 1 hanggang 14. Sige, sabayan niyo po ako sa pagbabasa. Galatians chapter 3, verse 1 hanggang 14. Sige po. Ito po ang sinasabi. You foolish Galatians, who has bewitched you? Before your very eyes, Jesus Christ was clearly portrayed as crucified. I would like to learn just one thing from you. Did you receive the Spirit by the works of the law, or by believing what you heard? Are you so foolish? After beginning by means of the Spirit, are you now trying to finish by means of the flesh? Have you experienced so much in vain? If it really was in vain. So again, I ask, does God give you His Spirit and work miracles among you by the works of the law, or by believing what you heard? So also Abraham believed God, and it was credited to him as righteousness. Understand then that those who have faith are children of Abraham. Scripture foresaw that God would justify the Gentiles by faith and announce the gospel in advance to Abraham. All nations will be blessed through you. So those who rely on faith are blessed along with Abraham, the man of faith. For all who rely on the works of the law are under a curse. As it is written, cursed is everyone who does not continue to do everything written in the book of the law. Clearly, no one who relies on the law is justified before God, because the righteous will live by faith. The law is not based on faith. On the contrary, it says, the person who does these things will live by them. Christ redeemed us from the curse of the law by becoming a curse for us. For it is written, cursed is everyone who is hung on a pole. He redeemed us in order that the blessing given to Abraham might come to the Gentiles through Christ Jesus, so that by faith we might receive the promise of the Spirit. Tayo po'y manalangin. Ama namin Diyos, salamat po dahil alam ko po sa umagang ito, sa aming pakikinig ng iyong salita, muli mo kaming tuturuan, muli mo kaming, Lord God, palalakasin. Ikaw po ang magbigay sa amin ng kakayahan, sa biyaya at sa kapangyarihan ng banal na Espiritu Santo na maunawaan ng iyong salita sa umagang ito. Na mas lumalim pa ang aming kaalaman at pagkaunawa sa topic, Lord God, ng salvation. Sa topic, Lord God, na kung paano namin ito, Lord God, nakamit, Panginoon, at kung sino ang gumawa nito. Lord, alam po namin, ilang weeks na namin na pag-uusapan ang topic sa salvation. But then, Lord God, alam po din po namin, Lord, na ito ay very timely. Especially ngayon, Lord God, sa panahon, sa kapaligiran namin, nawawalan na nga po, Lord God, ng time sa topic, Lord God, about sa kaligtasan na binibigay mo. Masyado na, Lord God, napupokus ang mga tao ngayon sa kayamanan, sa fame, Lord God, sa mga sariling pangangailangan. But Lord, nakakalimutan ng mahalagang bagay, ang paghandaan, ang eternidad, Panginoon. Kaya dalangin ko po sa bawat kapatid ko sa umagang ito, magkaroon kami ng puso na meron si Paul, Lord God. Kung paano, Lord, gusto niya, Lord God, na hindi masayang ang kaligtasan na tinanggap ng bawat tao at mananampalataya sa Galatians, Panginoon. Pagkos, Panginoon, ito pa yung mag-stir up pa sa amin, Lord God, at tayuan ng aming pananampalataya at patuloy, Lord God, makilalanin na ito ay biyayang nagmumula lamang sa iyo. Salamat po, itago mo po ang iyong lingkod sa likuran ng iyong presensya upang ikaw ang patuloy na mahayag. Salamat po sa iyo, papulit parangal, ikaw ang dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Ito po, habang binabasa ko itong Book of Galatians, dito po sa chapter 3, ramdam na ramdam ko po yung emotion. Ayan. Ramdam na ramdam ko po yung emotion ni Apostle Pablo. Ano pong masasabing emotion natin sa Apostle Pablo? Mabasahin ko po, pwede po kayo magbanggit kahit isa lang. Halimbawa sinabi niya, you foolish Galatians, who has bewitched you? Before your very eyes, Jesus Christ was clearly portrayed as crucified. Ano kaya ang makikita natin na emotion ni Apostle Pablo? Galit? Ano pa kaya?
Yung tinatawag na sabihin natin, he is disappointed. Amen? Bakit kaya masasabi natin na disappointed siya? Kasi sinabi niya, nakita niyo na, ang tawag doon, napakita na sa inyo na ang ating Panginoong Jesucristo ay napako sa krus. Ibig sabihin, makikita natin dito na parang sinasabi ng Apostol Pablo, mga kapatid, napaliwanag ko na sa inyo, naunawaan nyo na. Pero bakit gano'n? May sinabi niya na para na naman kayong mga, tawag doon, para kayong mga foolish. O yung sinasabi nga sa Tagalog ay mga hangal. Amen? So sabi nga bakit nga ba tinatawag ang isang tao na hangal? Ito po kasi siya, bakit siya tinatawag na foolish? Kasi alam niya ang tama, pero pinagpapatuloy pa rin siya sa mali. Amen po ba? So, alam natin, before, ganyan din tayo, we are foolish. Dahil alam natin ang tama, pero naninindigan pa rin tayo sa mali. Pero, sabi nga ngayon, now that we know the truth, now that we know that sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo, ang kaligtasan ay ating nakakamit. Tinatawag na hangal ang isang tao na tumitingin pa sa ibang kaparaanan. Amen po ba? Amen. Naranasan niyo na ba yun na kayo ay na-disappoint? Amen. O na-frustrate kayo? Sa paanong paraan, may inutusan kayo. Binigyan nyo ng instruction. Pero ang ginawa, ibang pamamaraan pa rin. Ano sasabihin mo? Ano ba yan? Tinuro ko na sa'yo kung paano. Step by step ko pa. Tapos ginawa mo, ganun pa rin. Ano nangyari? Mali ang kinalabasan. Amen po ba? So, ramdam na ramdam natin dito kung ano yung pakiramdam ni Apostol Pablo. Ang tanong ngayon, ba't nga ba kanina pinag-pray ko na magkaroon tayo ng puso na katulad ni Apostol Pablo? Kadalasan di ba pag napoprostrate ka, nadidisappoint ka, doon sa isang tao, ang nangyayari di ba yung sinasabing nadadala tayo? Sino rito yung nadadala? Yung nasaktan ka na, na-frustrate ka, disappoint ka, nadala ka, hindi lang naman sa pag-ibig yan, pero yung talagang nahirapan ka, pero hindi maganda pangyayari, kaya sinasabi natin, nakaka-disappoint naman, nakaka-frustrate. Kaya, wag na lang. Yung sinasabi natin na, tama na. Amen? Naranasan niyo na ba yung magsalita ng ganon? No? Minsan, mga kapatid, ito ang katotohanan. Kapag tayo ay tawag doon, nagtuturo. Sabi niyo nga po, nagtuturo. Turo. Umaabot sa kaluluwa. Kaya, para makakilala sa Panginoon o lumalim sa Panginoon. Alam niyo po, nangyayari po talaga yung word na sinasabing merong disappointments. Merong mga frustrations na dumarating. Amen po ba? Ano sabihin natin? Ang kulit mo, ayoko na sa'yo. Ang kulit mo, matigas ang ulo mo, bahala ka na sa buhay mo. Di ba minsan ganun ang parang kaisipan? Kasi nga, ayaw natin muling mangyari sa atin. But then, I pray na ngayong umaga, magkaroon tayo ng puso katulad ni Apostol Pablo, na kahit siya ay frustrated, hindi niya hinintuan ang mga kapatiran sa Galatia. Amen po ba? Na sabi niya kahit naiinis na siya, kahit na parang nakukulitan na siya, pero makulit din si Apostol Pablo. Sa paano paraan naging makulit si Apostol Pablo? Paulit-ulit niyang pinapaliwanag sa kanila kung paano nila natanggap ang kaligtasan. Amen po ba? Paano niyo nasabi yun, Pastor? Di ba mula nung sa chapter 1, chapter 2, hanggang ngayon, lagi na pag-uusapan yung tungkol sa salvation. Amen? Kung babasahin natin ang Book of Galatians, grabe ang pagpupursige ni Apostol Pablo sa mga makukulit ng mga taga-Galatians, sa mga pabago-bagong isip ng mga taga-Galatians, para maging rooted sila sa katotohanan ng salita ng Diyos. Amen po ba? Sa tingin niyo po ba mahalaga yun na hindi tayo sumusuko sa isang taong makulit? Na hindi tayo sumusuko sa mga tao parang nakaka-frustrate na, nakaka-disappoint sa atin? Tandaan natin, bumalik tayo kasi yung kaluluwa ng taong yun, mahalaga sa Diyos. Kaya dapat tingnan din natin mahalaga rin sila sa atin. Amen po ba? Amen. Ayan. So, tumuloy po tayo sa ating pag-aaral ngayon. Bago tayo pumunta sa verse 6, tingnan muna natin yung mga naging tanong ni Apostol Pablo. Sinabi niya dito, who has bewitched you
Kumbaga sa Tagalog, sino yung nanggayuma sa inyo? Sino ba yung parang nag-cast ng spell sa inyo? No? Na bakit kayo ganun na lamang biglang naniwala? Who has bewitched you? Sabay sinabi niya, di ba? Na-portray na sa inyo na si ating Panginoong Jesucristo ay naipako sa krus. At anong dahilan kung bakit siya naipako? Tapos nagkaroon ulit siya ng tatanungan. Na-receive niyo ba yung banal na Espiritu Santo dahil sa pagsunod sa kautusan? O dahil naniwala kayo at nanampalataya sa inyong narinig na mabuting balita? At sinabi nito uli, are you foolish? Ano naging tanong niya? Sinabi niya dito na sinimulan niyo sa Espiritu, ngayon tatapusin niyo sa gawa ng laman. Ayan. Kumbaga, nagbibigay ngayon si Apostol Pablo ng katanungan na dapat nilang sagutin. Amen po ba? Bakit nila kailangan sagutin? Kasi para magkaroon sila ng kaunawaan at yung tinatawag nga dyan ng kaliwanagan. Sabi niyo nga po itong kaliwanagan. Kasi minsan sa taong makulit, kasi hindi nakikinig. Sa taong makulit, kasi sarado ang isip. Kaya kailangan mong tanungin para mabuksan ang isip. Ayan, para muling gumana, para mabalikan kung ano yung dapat. Amen po ba? Kaya nga sinabi niya rito, have you experienced so much in vain? Sabi nga rito, kung ang naranasan nyo nga pa talaga ay talagang nagpagal kayo. Grabe po yung mga tanong ni Apostol Pablo. Sinasabi niya rito na napakahalaga nung natanggap ninyo, tapos ngayon, gusto niyong ipagpalit sa walang halaga. Napakahalaga ng itunuro sa inyo na lakaran ninyo, pero ngayon gusto niyong ipagpalit sa walang halaga. Naunawaan po natin yung tagang damdamin ni Pablo. Amen po ba? Ayan So, itong mga taga-Galatians, o yung sinasabi rin natin ng mga Hudyo, yung mga mananampalataya, kasi dito, di ba sinabi natin na pag-aralan natin, na ang nagtuturo dito ng tawag doon ng ibang mabuting balita, which is hindi naman mabuting balita, ay ang mga Judaizers, di ba? Sino nga ba itong mga to? Sila yung galing sa religion ng Judaism. At sa kanila, ang kaligtasan daw ay nakukuha sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan. Amen po ba? At alam niyo po ba na itong mga Judaizers o itong mga Hudyo, masyado nila ngayon pinagmamalaki na sila ay descendants ni Abraham. Ayan. Sila ay descendants ni Abraham. Anong ibig sabihin? Sinasabi nila na kung sila ay descendant ni Abraham, ibig sabihin ng kaligtasan ay nasa kanila. Na ang kaligtasan ay, o sasabihin natin sila ay ligtas na dahil sila ay descendant ni Abraham. Kaya naman, napakagaling. Sabihin mo po, napakagaling. Ayan. Napakagaling ng ating Apostol Pablo. Dahil sige, binipitan niya si Abraham na inyong na inyong ancestor, na sinasabi niyo na si Abraham ay dahil kayo lahi ni Abraham, kayo ligtas. Pag-usapan natin si Abraham. Amen po ba? Kasi masyado rin ang pinagpamalaki. So, pag-uusapan ngayon, tinakil ngayon ni Apostol Pablo si Abraham. Para malaman nila kung paano nga ba si Abraham ay nagkaroon ng kaligtasan. O kung paano si Abraham ay tinawag na righteous sa harapan ng Panginoon. So, uulit na naman tayo. Mga kapatid, nag-asawa ba kayo sa usapang kaligtasan? Wag po. Bakit? Kasi kailangan lubos natin yung nauunawaan. Amen. Kasi ito yung ipagkakalat natin dito sa mundo. Amen. Ayan. Ready na po ba ang bawat isa? Ready na ba? Ayan. Sige. Tayo ngayon ay dumako na sa ating pag-aaralan. Ang unang bagay po, ang pamagat pala natin ay false scriptural argument. Gaining salvation. Ibig sabihin ng scriptural argument ngayon, bumase si Apostol Pablo sa kasulatan sa Lumang Tipan. Amen po ba? Kasi pinagmamalaki ng mga Judaizers, ang sinusunod nila yung tawag doon yung 5 books Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, at Deuteronomy. Diyan sila umiikot sa batas. So sabi ngayon ni Apostol Pablo, sige, bumalik tayo. Ano nga ba ang sinasabi dyan sa sinasabi nyo na tawag doon sa 5 books tungkol sa kaligtasan?
At pinagmamalaki nyo si Abraham, no? Natin, no? Kaya ngayon, pag-usapan natin si Abraham. Sige po. Ang unang bagay po na gusto maunawaan ni Apostol Pablo na makita ng mga taga-Galacia at tawag doon ng mga Judaizers na ano nga ba ang nangyari kay Abraham. Pero bago yan, basahin natin sabay-sabay. 1, 2, 3. We never judge the scriptures by our experience. We test our experience by the word of God. Anong ibig sabihin? Sino pong gusto mong paliwanag? Ito pong ibig sabihin. Wag niyo po, o wag natin gagawin na sa nangyari sa atin, sasabihin natin na tawag doon, ito pala yung sinasabi sa scripture. Kumbaga, sa paggawa ng sermon, may tinatawag dito yung ICGesis at exegesis. Ang ICGesis ay yung meron kang kaunawaan. Sabi niyo po, sariling kaunawaan. Sariling kaunawaan. Tapos ina-apply mo sa scripture. Ano yung sabihin nun? Yung sarili mong pangunawa, gusto mo yung salita ng Diyos ay kumonekta. Mali po yun. Ang dapat mong mangyari ko, ano ang sinasabi ng salita ng Diyos, ayun ang pagbabasihan mo. Amen po ba? Kaya sinabi dyan, we never judge the scripture by our experience. Kaya pag nilagi sasabihin, ay totoo pala yung sinabi ng salita ng Diyos. Na kasi ito yung nangyari sa akin. Hindi, sabihin nyo lagi na ano man mangyari, totoo ang salita ng Diyos. Kasi pwede mo sabihin, hindi pala totoo ang salita ng Diyos kasi nag-pray ako, hindi nangyari. No. Ang salita ng Diyos ay katotohanan, ano man ang mangyari sa iyo. Amen. Amen po ba? Kaya nga po mahirap sa iba ngayon na tanggapin ang salita ng Diyos kasi gusto nila ang sumunod salita ng Diyos sa kanila. Ang gusto nila sumunod ang Diyos sa kanila. Amen po ba? Gusto nila gawing genie ang Diyos. Na pag kiniskis, bigay mo sa akin, Lord. Pag hindi ka pala tunay na Diyos eh. Hindi ka pala mapagmahal. Amen po ba? No. At dapat, ang basehan natin ay ang salita ng Diyos kung ano nangyayari sa atin. Kaya nga, marami kayong mababasa sa Biblia, ang nangyayari sa kanila hindi maganda. Ang nangyayari sa kanila, matindi ang persecution. Pero ano sinasabi na sa dulo? Still, God is good. Amen po ba? Amen. Nabago ba ang salita ng Diyos? Hindi. Kapag tumayo ka sa salita ng Diyos, ang mangyayari, ang salita ng Diyos ang babago sa puso mo. Ang salita ng Diyos ang babago sa pananaw mo. Amen po ba? Amen. Ayan. Pero hindi po yun na topic natin. Ayan. Nadaanan lang kasi dito kasi ang nangyayari, ang mga Judaizers, ginagawa nila ngayon yung tawag doon yung pagsunod nila sa batas o sa law, no? Dinidikit nila doon na ito dapat yung mangyari kasi ito yung sinabi. Amen? Hindi sila bumabase doon sa salita ng Diyos. Ayan. Naunawaan po ba? So, unang bagay na sinasabi na Apostol Pablo na nangyari kay Abraham. Kasi pinagmamalaki nila na sila ay galing kay Abraham eh. Sige po. Sinabi rito that Abraham was saved by, ano daw po? Faith. By faith. Ano yung sinasabi sa verse 6 and 7? Basahin natin. So also Abraham believed God. Sabi nyo nga po, believe. Believe. Sinabi ba dyan na si Abraham ay tawag doon, sumunod sa kautusan? Hindi. Ang sinabi, Abraham believed God and it was credited to him as righteousness. Understand then that those who have faith are children of Abraham. Anong sinasabi dyan? Paul begins with quoting Abraham. Yan. To show that God's righteousness was placed. No? Ang katwiran daw, o tawag doon ang katwiran, o yung tawag doon yung ginawa ng Diyos na pagliligtas kay Abraham, ay natanggap ni Abraham dahil ano daw po? Siya ay nagbilig o nanampalataya sa Diyos. Ano daw po? Natanggap ni Abraham ang kaligtasan dahil siya ay naniwala, nanampalataya sa Diyos. Nakuha natin? So dito pa lang, sinasabi nila ni Apostol Pablo, mga kapatid, hindi naligtas si Abraham dahil sumusunod siya. O dahil sa ano niya, tawag doon sa works niya, sa ginawa niya. Kundi siya ay na-count as righteousness dahil sa kanyang pananampalataya. Parehas din ba sa atin ngayon?
Parehas ba sa atin ngayon? Mga kapatid, dapat maunawaan natin. Noon, faith. Hanggang ngayon, faith pa rin. Kaya nga daw, Faith City Church. Ayan. Si Pastor Fred nakaisip niya na. Ayan. So, dapat malinaw sa atin. So, sinabi niya na, Abraham believed the Lord and he credited it to him as righteousness. Kaya sa bawat sumasampalataya, sabi niyo nga po, sa bawat sumasampalataya, ayan, nakakamtan nila ang kaligtasan. Kaya nga po sinabi sa John 3:16, For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever, believes in Him will not perish but will have eternal life. So hanggang doon, believe na eh. Amen po ba? Hindi sinabing sumunod ka sa batas para maligtas ka. Hindi. Ang sinabi, manampalataya ka. Sinabi niya na, the word credited means to put to one's account. Ano yung sabihin? When the sinner trusts Christ, kapag ang isang makasalanan ay nagtiwala kay Yesu Kristo, ano ang nangyayari? God's righteousness is put to His account. Ano ibig sabihin nun? Yung righteousness sa ating Panginoong Jesus, yung ginawa niya, no? Binibigay sa atin. Ano daw pa nangyayari? Pinagkakaloob sa atin. Amen po ba? Anong mas madali? Manampalataya o sumunod sa kautusan? Manampalataya. Amen po ba? Ayan. So sabi niya more than this, the believer's sins are no longer put to his or to her. Ano sabihin? Dahil ang righteousness ng Lord ay binibigay sa atin, dahil ang righteousness ng Lord ay binibigay sa atin, ang ating mga kasalanan ay una, pinatawad na. Pangalawa ay nilinis na. At pangatlo, inalis na sa atin. Amen po ba? Naunawaan natin? Pwede ba palakpakan natin ng Lord? Isang bagay na hindi mawawala sa iyo kahit sumunod ka sa kautusan. Amen po ba? Meron ba kayong nakita sa kulungan, halimbawa sa kulungan, na convict? Nung kinulong na, dahil nakapasok na siya sa kulungan isang araw, sumunod ka. Laya ka na bukas ha. Di ba hindi? Ano nangyayari? Kaya siya napunta sa kulungan kasi kailangan niya daw pagbayaran ng kanyang mga kasalanan. Amen po ba? Pero paano nga pa pumapasok yung grace doon? Example lang. Halimbawa yung presidente. Alam niyo yung word na parol? Ayan. Wala naman ng parol dito. Di ba pag sinabing na parol, pipili yun. Pipili sila. At kapag sinabi na sige ito, kahit sino pa yun, basta nasabing, sige, pakawalan natin. Kasi sinabi ng presidente, pakakawalan yun. Anong tawag dun? Grace. Amen po ba? So, isang paghahalimbawa lamang para maunawaan natin na dahil sa ginawa ng Diyos, dahil sa ginawa ni Yesu Kristo, grabe, tayo sa pamagitan ng pananampalataya ay nagkaroon ng kaligtasan. Ayun po yung nangyari kay Abraham. Kaya nga po, malino na sinasabi ni Apostol Pablo ngayon, hindi naligtas si Abraham dahil sa pagsunod sa kautusan. Bakit? Kasi nung time ni Abraham, wala pang kautusan. Napakalino po nun. Pinagyayabang yun na kailangan sumunod sa kautusan. Paano yung mga nabuhay na wala pa yung kautusan? Amen po ba? Paano sila naligtas? Sa kanilang pananampalataya sa Diyos. Sa kanilang paniniwala, yung sinasabi natin uli, yung tungkol doon sa promised seed. Amen po ba? Sila ay nanampalataya na darating ang tagapagligtas. Sila ay nanampalataya na tapat ang Diyos sa kanyang mga pangako. Amen po. Malinaw po ba yun? Yan, hindi po galit si Pastor. Medyo I'm alive, awake, alert, enthusiastic. Kasi si Mrs. sabi niya, alis na siya eh. Bawal matulog. Ayan, sige po. Pangalawang bagay,
kailangan maunawaan ng mga tawag doon ng mga gustong mamuhay ayon sa kautusan. Ito po, salvation is for all, for Jews and Gentiles. Ano nga ba yung sinabi sa verse 8 and 9? Basahin natin. Isa-isahin natin. Sinabi rito, Scripture foresaw that God will justify the Gentiles by faith. Ano po sinasabi? Ang kasulatan daw ay pinakita na noon pa ng ating Diyos ay i-justify ang mga hintil sa pamamagitan ng pananampalataya. Sinabi ko nga sa panahon ni Abraham, wala pa ang law. Pero sinabi na rito kung paano magkakaroon ng kaligtasan ang mga hintil. Sinabi rito, and announce the gospel in advance to Abraham. All nations will be blessed through you. So those who rely on faith are blessed along with Abraham, the man of faith. Sino ulit yung tinawag sa Biblia na the man of faith? Yan, kasama yan sa palaro natin sa Pasko. Advance, ano? Ayan. So, sige na, pakipindot. So, Paul's quotation of Abraham in Genesis 12 verse 3, pinuprove dito that from very beginning, sa relationship ni Abraham sa ating Diyos, no? Ibig sabihin nito, the blessings of salvation was promised to all the nations of the world. Kasi nga po, di ba, ang mga Hudyo, talagang meron silang pride sa puso nila. Kahit ngayon, sa panahon na ito, meron pa rin po kasi Judaism ngayon sa Israel. At sila ganun po yung patuloy pa rin silang sumusunod sa kautusan. Hindi pa rin sila naniniwala na ating Panginoong Jesucristo ang Bisaya. Ganun pa rin sila. Pinagmamalaki pa rin nila na ang kaligtasan ay sa mga Hudyo lamang. Pero ngayon, sinasabi sa kanila ni Apostle Pablo na, teka lang, hindi tawag doon sa pamagitan ng pagsunod sa kautusan magkakaroon tayo ng kaligtasan. Kasi sinabi nito ng mga Judaism sa mga hintil, kung gusto nyo na talagang maligtas kayo, dapat maging tulad namin kayo. Yan. Ano sabi daw? Kung gusto nyo na maligtas o maging kumpleto ang kaligtasan ng mga hintil, dapat maging katulad kayo namin. Ano bang ginagawa namin? Sinasabi doon yung circumcision. Kasi sinabi doon, di ba, pag nagbasa tayo ng salita ng Lord sa Old Testament, mababasa natin doon na yung tawag doon yung covenant. Yung covenant na kung sino man ang mga lalaking magpapatuli, yan, sila yung mabibilang sa lahi ni Abraham. Na sila ang tatanggap ng, tawag doon, ng promise. Amen po ba? So sinasabi ngayon ng mga Hudyo, doon sa mga hindi na naging Kristiyano, para makumpleto ang kaligtasan nyo, gawin nyo rin ang ginagawa namin. Pero ba ganun dito? Kung gusto mong maligtas ka, umattend ka sa Faith City Church. Mali po yun. Ayaw na ayaw ko maririnig sa inyo yun. Amen po ba? Amen po ba? Amen. Malinaw yan, ha? Mga kapatid, sabi mo sa katabi mo, malinaw yun, ha? Malinaw yun. Baka kumalat dyan, pagkaligtasan na sa Faith City Church. Hindi. Same. By faith. Amen po ba? Kaya nga mahirap yung makiklaim. Ang isang tao o isang grupo na kapag sumali kayo sa amin, nandito yung kaligtasan. Na kapag nagpatayo ka ng ganito, matutuwa sa iyo ng Lord, pasok ka sa langit. Na kapag nanalangin ka habang nakaluhod, dahil sa ginagawa mo, pasok ka sa langit. Mga kapatid, napakalinaw sinasabi ng salita ng Diyos. Kung paano si Abraham, kung paano si Noah, bumalik pa tayo. Dahil sa kanilang pananampalataya, kaya sila ay naligtas. Amen po ba? Kaya sinabi niya I will bless those who bless you. And whoever curses you, I will curse. And all peoples on the earth will be blessed through you. Paano nga ba nangyari yun na ma-bless ang buong nasyon? No, dahil kay Abraham. Kasi nga, anong tawag sa kanya? Man of faith. Ibig sabihin, siya ang ginagawa natin ngayong example pagdating sa pananampalataya. Malinaw po ba yun? Amen.
Pagdating sa pananampalataya, si Abraham ang ating best example. Alam niyo na po ba yung istorya? Yung kay Isaac at kay Abraham? Sino yung nakabasa na nun? Di ba? Ilang taon nga ba inantay ni Abraham si Isaac? 25 years. Grabe, sino rito yung nag-antay ng 5 years na inip na? Yan. Si Abraham, 25 years. At nung pinanganak niya si Isaac, after ilang years, nangyari naman ngayon na sinabi sa kanya ni Yahweh, ihandog mo sa akin si Isaac. Eh alam niyo po, pag sinabi sa panahon nila ihandog, malino na po yun. Wala yung yung itataas lang na parang si Simba. Hindi. Pag sinabi sa kanila ng time na ihandog, ibig sabihin, papatayin sa altar. Amen po. Alam niyo po, nakakabilib po si Abraham. Ang dami sa isip niya, grabe yung pananampalataya niya kay Lord. Dinala niya si Isaac, tumakyat sila, at talagang iaalay niya si Isaac. Iaalay niya talaga. Kasi sinabi pa nga na, tinanong pa nga siya ni Isaac, asan po yung iaalay natin? Alam niyo ano sinabi ni Abraham? Ang ating Diyos ang nakakakita at siya ang mag-provide. Kaya ngayon Jehovah Jireh. Amen po ba? God will provide. So, nung papatay na ni Abraham, ano sinabi? Pinigilan siya. Huwag mong sasaktan ang bata. Ang sabi nga nalugod ang Lord sa kanyang pananampalataya. At ano nangyari? May nakita siya doon na ram na sumabit sa bush, di ba? At ayun ang kanilang tinalay. Pero alam niyo po, ito yung nakakabilib. Hindi ko rin nakuha, pero yung verse, pero pag mapapasa natin yan, na bakit handang patayin ni Abraham si Isaac? Ito po ang paniniwala ni Abraham. Dahil kahit patayin niya si Isaac, ang pananampalataya ni Abraham, kayang buhayin ng Diyos muli si Isaac. Grabe yung pananampalataya, no? Kaya wala siyang pag-aalinlangan. Kaya wala siyang pag-aalinlangan na iaalay si Isaac. Bakit? Kaya niyang buhayin ang anak niya na papatayin. Bakit? Kasi dahil sa kanyang pananampalataya. Pwede ba palakpakan natin ang Lord? Kaya minsan sa buhay natin, ang dami yung gusto ng Lord, ialay natin sa Kanya eh. Akala naman natin hindi kayang pagpalain ng Lord pag inalay natin sa Kanya. Amen po ba? Na minsan parang, Lord, pag binigay ko sa ito, wala na ako. Lord, pag binigay ko pa sa ito, paano na ako? Kapatid, pag ang Lord meron gustong ialay ka sa Kanya, ang ibig sabihin, mas gusto ka pa niyang pagpalain. Ang higit pa dyan sa hawak mo. Amen po ba? Ano ba yung mga bagay na yan na gusto ng Lord, bitawan mo para mas lalo ka pa niyang pagpalain. Para mas lalo pang ma-establish yung faith mo sa Kanya. Para mas makita pa ng Panginoon kung paano mo siya pinagkakatiwalaan. Matuto tayo sa buhay ni Abraham pagdating sa faith. Kaya nga sinabi dyan, dahil sa pananampalataya ni Abraham, ang lahat ng tao o lahat ng nasyon ay mabibless. No? Bakit? Kasi, ang promise ay tungkol doon sa promise seed. Ayan. Sino na naman uli yun? Ang ating Panginoong Jesucristo. Walang iba. Kaya nga, sinabi rito, no? The true, basahin nga po natin sabay-sabay, 1, 2, 3. The true children of Abraham are not the Jews by physical descent, but Jews and Gentiles who have believed in Christ. All those who are of faith are blessed with believing Abraham. Diba pinagpamalaki nila na sila ay galing sa lahi ni Abraham? Pero ang katotohanan, hindi yun kasiguraduhan ang kaligtasan nila. Bakit? Ang katotohanan po kasi sinasabi sa salita ng Lord, ang tunay na descent, no? Physical descent, na tawag doon sa lahi ni Abraham, ay yung mga nanampalataya kay Jesu Kristo. Katotohanan po, meron sila natanggap na promise kay Abraham. Yung mga Hudyo, ano yun? Yung nation. Amen po ba? Pero yung pagdating po doon sa salvation, ang usapan na po doon ay spiritual. Amen po. Naunawaan natin, nakuha po ba? Ayan.
Yung pangalawa, hindi ko nabasa, no? Sinabi dito, no? God preached the good news to Abraham centuries ago. At ito nga po, sa panahon ni Paul, parehas lamang ang kanyang sinabing good news. Sabi dito, that sinners are justified, ano daw po? Through faith and not by keeping the law. Napakalinaw po niyan. Napakabigat po pag sinabi na law. Ang law, gagawin kang ipapakita sa'yo na ikaw ay guilty. Yan. Paano nga ba ipapakita ng law na ikaw ay guilty? Halimbawa, merong, naalala ko kami si John Lee. Si John Lee po yan, hindi nyo makapatawid yan ng walang guhit. Pedestrian. Natatawid talaga yan dun sa pedestrian. No? Pero halimbawa tayo, kasama mo si John Lee. Tapos tumawid ka lang dyan sa tawid. Bibili ako saging. Ang daming saging doon sa kabila eh. Wala sa sakit, tara, takit tayo. Eh si John Lee, doon pa tumawid. Tapos nagkasalubong ka dyan, ba't ako pa tumawid? Ang layo-layo. Sabi sa'yo ni John Lee kasi sinabi ko sa batas, tumawid sa tamang tawiran. Ano gagawin sa'yo ngayon ng batas? Gagawin kang guilty. Kasi hindi ka tumawid sa tamang tawiran. Nakuha natin? Ano po Ayan ano? Minsan ano, yun nga, ang dami natin minsan mga excuses. Kasi parang sasabi natin, but then, sinasabi lagi, no one is above the law. Ayun kasi siya eh. Kaso nga lang, dito kasi yung sinasabing law dito, pinagayabang nila na sumusunod sila sa batas, sa law. No? Pero, hindi naman nila ngayon naiintindihan na yung sinasabi nila sa salita ng Diyos, doon sa Old Testament, na ang sino bang hindi nakakasunod sa lahat, sabi niyo nga po sa lahat, ng pinag-uutos ay sinumpa. Amen? So, sino tayo ngayon magmamalaki na sumusunod tayo sa butas? O sila? Nagagawa ba natin ang lahat? Yun. Kaya, mahirap na ibabase mo ang kaligtasan mo sa mabubuting gawa. Amen po ba? Malinaw po ba yun? Kasi gusto ng Lord, huwag mong i-condemn ang sarili mo. Amen po ba? Na huwag yung pag-isip mo sa umaga nakagawa ka ng mali, pa-impierno na naman ako. Hindi ganun eh. Ano ka, nakikipagpatintero ka kay Lord? Yeah. Hindi. Ang ginawa ng ating Panginoon sa krus ng Kalbaryo ay sapat na. Amen po ba? Kailangan panghawakan natin yun ng buong pananampalataya. But then, ang paggawa ng mabuti, ito ay pagbibigay ng kapurihan sa ating Diyos. So, kung sila man dapat, ito ang nangyayari. Kung sumusunod sila sa batas, hindi yun dapat paraan nila para magkaroon sila ng kaligtasan. Ano dapat? Gagawin nila yun para bigyan ng parangal ang ating Diyos. Parehas pa rin sa atin ngayon. Amen po ba? Kaya yung pagsisimba mo, hindi yan tungkol sa para maligtas ka. Kundi, magpapasalamat mo yan dahil sa isang linggo, iningatan ka ng Lord. Amen. Na sa isang linggo, binigyan ka ng oras ng Lord. Kaya pwede ba, kapag linggo, bigyan mo ng oras ng Lord? Amen po ba? Yung pagbibigay mo ng ikabuhat handog, hindi yan dahil para maligtas ka. Kundi magpapakita mo lang yan na, Lord, salamat po dahil ikaw ang nag-provide. Amen. Kaya binabalik ko ang para sa iyo. Amen po ba? Amen. Yung pagbabasa mo ng Bible, hindi yan dahil para manatili kaligtasan mo. Ginagawa mo yan kasi sinabi ng Lord, magbasa ka, lalago ka, at lalalim ang relationship mo sa Kanya at mabibigyan mo siya ng kaluguran. Yung pananalangin mo, mga kapatid, hindi yan para manatili ang kaligtasan mo, kundi magpapakita yan ng dependence mo sa ating Diyos. Malinaw po ba? We do these things not because dito tayo maliligtas, kundi we do these things because we are already saved. Amen po ba? Kaya palakpakan natin ang palakpakan ng Lord. Kasi napakahirap na sa buhay, sa panahon ngayon, maraming bagay ngayon pinapakita. Alam ko, mulat tayo. Na sinasabi, kailangan gawin mo to, gawin mo yan para maging okay ka sa harapan ng Lord, para manatili ang kaligtasan mo.
Mga kapatid, huwag natin pahirapin ang way ng kaligtasan. Si Jesus Christ na ang nagbitbit ng hirap. Kaya huwag ka na magmagaling. Huwag na tayo magmagaling. Amen? Amen? Si Jesus lang ang bida. Amen po ba? Ayan. Next. Ako. Ba't ganun? 11:30 na agad. Ayan. Pangatlo. Yan, salvation is by faith and not law. Balik na naman tayo. Sabi nito, no, mas malinaw. Salvation could never come by obedience to the law. Bakit daw? Because the law brings a curse, not a blessing. Law demands obedience, and this means obedience in all things. The law is not a religious cafeteria daw. Sino rito yung nakapunta na ng Starbucks? Na, sige, wala akong alam sa Starbucks eh. Pag nililibre kasi ako doon, ayaw ko pumunta sa ano eh. Makatanongin ako ano eh, what's yours eh? Ang alam ko lang, Jolly Hotdog eh. Kaya pag sa Starbucks, pumili ka, di ba? Ang dami pagpipilian. Para daw halimbawa, yun yung mga batas. Ang batas daw, hindi yan yun parang pumasok ka sa cafeteria at ito lang yung gusto mo sundin. Ito lang para maligtas ka, para maging okay ka sa Lord. Dapat daw na pag pumunta ka dyan, bilhin mo lahat. Parang ganun, inumin mo lahat. Kaso ang tanong, kaya mo? Yan. Di ba hindi? Kaya walang maliligtas sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan. Kasi ang totoo, hindi natin kaya sundin. At ang totoo, ayaw nating sundin. Amen po ba? Kaya sino nang gumawa? Ang ating Panginoong Jesucristo. Bakit? Kasi lahat kayang manampalataya. Sabi nito, nobody could ever live by the law because ang daw gawain ng law, pumatay. Alam niyo ba yun? Bakit ka ngayon masisintensya ng death penalty? Kasi merong batas. Amen po ba? Kung walang batas, bahala ka na yung gawin mo lahat. Kaso lang dahil may batas, masisintensyahan ka. Sabi dyan, it shows the sinner he is guilty before God. I-take note niyo po yung mga verses. Sabi nito, ang sinasabi ng batas ay do and live. Sumunod ka at ikaw ay mabubuhay. Kaso nga, hindi mo kaya sundin lahat. Kaya ikaw ay mamamatay. Amen? Ayun po yung katotohanan sa salita, no? Sa katotohanan sa batas. Sinasabi sa atin na lahat ng tao ay mamamatay. Kaya nga po, paulit-ulit ko sasabihin sa inyo, the law, yan, ang batas, no? Ang dapat nag-direct sa atin patungo sa pangangailangan natin ng tagapagligtas. Amen po ba? Kasi hindi natin kayang gawin, kaya kailangan natin ng superhero. Amen po ba? Hindi si Spider-Man. No? Hindi ko sino man dyan, kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Sabi dyan, ano? Law says, do and live, but grace says, believe and live. Ika'y sumampalataya at ikaw ay mabubuhay. Amen. Kasi may gumawa na para sa'yo. Sumampalataya ka doon sa gumawa nun para sa'yo. Amen. Ano, pahirapan mo sarili mo, ayaw mo sumampalataya, sige, gawin mo. Ang hirap, di ba? Kumbaga, sinabi nga, logic lang, pre, logic. Ano? Mindset. So sabi niya, ano? Works righteousness can never save the sinner. Only faith righteousness can save. Sabi nga, no, the law cannot justify the sinner. Neither can it give him righteousness. Bakit? Kasi ang law lagi sasabihin sa'yo, mali ka, mali ka, mali ka, mali ka, mali ka. Habang binabasa mo ang batas, mali ka, mali ka. Kung nasasabihin sa'yo naman, tama ka. Kasi kahit nasunod mo yung siyam, may pang-sampo, hindi mo nasunod. Ano sasabihin ulit sa'yo? Mali ka. Yun. Kaya nga sinabi, no, sa siyam na ginawa, sa 10 ginawa, sa siyam na ginawa mong tama, yung isang mali mo ang natatandaan. Agoy. Katotohanan.
Kasi yun po talaga. Kaya tinutuloy tayo ng salita ng Lord sa pamamagitan ng Apostle Pablo na it's all by God's grace. Amen. Pwede palakpakan natin ng Lord. Grabe, no? Sabi, the law cannot give the Spirit. Sa pagsunod mo sa batas, hindi mo matatanggap ang banal na Espiritu Santo. Bakit? Kasi hindi ka nga magkakaroon ng kaligtasan. Kundi sa pamamagitan lamang ng pagtanggap mo sa Panginoong Jesucristo, kaya tatanggapin natin ang banal na Espiritu Santo. Banal na Espiritu Santo, kaya nga tawag sa kanya, Holy Spirit. O paano siya mananahan sa isang hindi makatupad sa lahat ng kautusan? Amen po ba? Kaya kailangan natin si Jesus para tayo ay maklegs. Para tayo ay, ang righteousness ng Diyos ay ma-input sa atin. Kaya ngayon, ang banal na Espiritu Santo ay mayroong papasukan ng banal na dwelling place. Amen po ba? Dahil ba sa atin? Hindi. Dahil sa biyaya ng Diyos. Amen po ba? So sabi, the law cannot give life and the law cannot give liberty. Tandaan po natin yan, hindi kailanman magbibigay ng, tawag ka, ano ba yung liberty sa Tagalog? Sino nakaalam? Kalayaan. Sayo po, kalayaan. Kahit kailan po, ang batas ay hindi magbibigay sa'yo ng kalayaan. Bakit? Kasi kailangan mo laging sumunod. Sumunod. Yung para kang nasa box. Amen po ba? Para kang nasa box. Pero ang grace ng Lord, grabe, tayo ay pinalaya. Amen po ba? Hindi ka pinalaya para gawin mo lahat ng gusto mo, ha? Kundi pinalaya ka para gawin ang tama. Amen. Ayan na naman tuloy si Pastor, meron na naman pumasok sa isip ko. Ano nga ba yung tawag ng totoong malaya? Yan. Kasi akala ng tao, malaya siya gawin ng lahat, kahit mali. Pero ang totoo, tandaan natin, pag maling bagay, ibig sabihin, ikaw ay nakabandage. Ikaw ay hindi totoong malaya. Amen po ba? Kaya ang isang Kristiyano, bakit sinasabi ng Lord sa atin na gumawa tayo ng mabuti? Kasi ang gawain ng totoong malaya ay gumawa ng mabuti. Ang gawain ng isang nakatalikala o isang alipin ng kasalanan ay gumawa ng kasalanan. Amen po ba? O, pabilisan na lang tumakas ng kamay. Sino rito yung pinalaya na ng Diyos? Amen! Walang tumakas ng kamay. Sino rito yung pinalaya ng Diyos? Amen! Kaya, we are free to do good works. Amen po ba? All for God's glory at hindi para tayo ay magkaroon ng kaligtasan. Ayan, para tayo dito nag-ano, no? Paulit-ulit. Sarap ng salita ng Lord. Amen po ba? Sino ba rito yung na-straighten ngayon? Kaya kami tanong dito why then go back into the law? Ba't kailangan pa nilang gusto bumalik sa kautusan? Samantalang madali na nila natanggap ang kaligtasan. Next. Uy, pang-apat na tayo. Yan na ang huli. No? Salvation comes through Christ. Basahin natin verse 13 and 14. Napakaganda po na sinabi rito, mga kapatid. Sinabi rito, Christ redeemed us from the curse of the law by becoming a curse for us. For it is written, cursed is everyone who is hung on a pole. O sa ibang translation, who is hung on a tree. He redeemed us in order that the blessing given to Abraham might come to the Gentiles through Christ Jesus, so that by faith we might receive the promise of the Spirit. Ano po sinasabi rito, mga kapatid? Napakaganda yung sinasabi rito na ang ating Panginoong Jesucristo ay niredeem tayo sa sumpa ng kautusan. Ulitin ko po. Sinasabi rito na ang Panginoong Jesucristo ay niredeem tayo sa sumpa ng kautusan sa pamamagitan na siya ay naging sumpa. Ulitin ko, siya ay naging sumpa para sa atin. Parang ganito lang. Halimbawa, may nagnakaw dito. 1 million. Walang gustong umamin. Ganun na lahat.
Tapos ngayon, sige na nga, tatawag na lang ako ng isa. Kung sino yung matawag ko, siya na yung nagnakaw ha. Papayag kaya yung tao na yun? Hindi. Bakit? Sabihin niya kasi hindi ako ang nagnakaw. Kaya ang Panginoong Jesucristo, nagkasala ba siya? Nagkamali ba siya? Hindi, di ba? Pero tinanggihan niya ba? Nabitbitin niya ang lahat ng ating kasalanan? Hindi niya rin tinanggihan. Bakit? Kasi alam niya, sa pamamagitan na tayo ay manipalataya sa Kanya, tayo ay magkakaroon ng kaligtasan. Amen po ba? Grabe. Kaya nga sinabi nito, ang bigat Christ redeemed us from the curse of the law by becoming a curse for us. Sinabi diyan, curse is everyone who is hung on a tree. Yung sinasabing tree po dyan, yun po yung cross. Amen po ba? Pwede ba sabihin natin, Lord, thank you po. Grabe, no? Sabi nito, by dying on the cross, Jesus Christ bore the curse of the law for us. Sabi nito nung namatay ang ating Panginoong Jesucristo sa krus ng Kalbaryo, binitbit niya, no, yung curse na na-apply sa mga tao. Kasi nga hindi kaya sumunod ng tao. Amen? Kaya sinabi ni Jesus, ako na. Ako na. Para sa inyo. Ako na. Kaya, dahil ako na yung gumawa, kung sino man ang sumampalataya sa akin, so sino man mag-condemn sa inyo, sasabihin ko, ginawa ko na para sa Kanya. Amen? Naunawaan natin? Kaya kahit sabihin ng demonyo sa'yo, ni Satanas sa'yo, masamang tao pa rin. Hindi ka pa rin nagbabago. May perno pa rin. Sinasabi lang sa kanya ni Jesus, ginawa ko na para sa Kanya. Kaya, hindi siya dapat nagsisihin mo. Wala kang masisisi sa Kanya. Bakit? Kasi ginawa ko na para sa Kanya. Amen po ba? Pwede ba palakpakan natin ng Diyos? Hindi mga kapatid. Sabi nga dito, no? So that now the believer is no longer under the law and is of all curse. Ba't ka mamumuhay uli doon? Alam mo nang sumpa yung dala sa'yo nun. Bakit may ibabasa din yung kaligtasan mo? Alam mo nang hindi mo kaya yun. At sumpa ang dala sa'yo. Kaya nga po dito, the blessing of Abraham, yung justification by faith and the gift of the Spirit is now ours through faith in Jesus Christ. Mga kapatid, natanggap natin ang pangako ni Yahweh kay Abraham. No? Dahil sa ating pananampalataya kay Jesucristo. Wala pong iba. Sabi po dito, no, the word redeemed in Galatians 3:13 means to purchase a slave for the purpose of setting him free. Ano nga bang ginawa sa atin ng Diyos ulit? Tayo ay pinalaya. At sabi rito, sa panahon nila, it is possible to purchase a slave and keep him as a slave. Kumbaga parang, sige, bibili ko yan sa'yo para maging malaya sa sa'yo. Pero ang katotohanan, alipin ko pa rin siya. Ang ating Diyos hindi ganon. Hindi tayo pinalaya para maging alipin. Sabi dito, by shedding His blood on the cross, He purchased us that we might be set free. At ano nga bang sinabi na ng ating Panginoong Jesucristo sa kanyang mga apostle, sa kanyang mga disciple? Hindi niya tinuturing na alipin sila. Bakit? Ano sinabi? Kasi ang alipin, hindi niya alam kung ano ang tawag doon, kung ano yung pinag-uusapan ng master. Amen po ba? Kundi tinuturing niya silang mga kaibigan. Ang sabi pa nga, brothers, sisters. Kaya nga, meron pa rin ito nag-pray, Papa Jesus. Straight to the point. Yeah? We never call Jesus as Papa o Father. Kasi ang portray sa kanya sa Bible is our brother. Amen po ba? Malinaw po ba yan? Ayan. So kasi sino ang Father natin? Si Father God.
Amen po ba? So, ibig sabihin, hindi tayo pinalaya ni Jesucristo para tayo maging alipin niya. More on, sinasabi niya na tayo ay kanyang mga kaibigan. Kaya nga si Abraham, tinawag nila friend of God. Kaya kami kanta eh, I'm a friend of God. Amen? Malinaw po ba yun? Sino pa yung may kaibigan dito makakasahan? Amen. Yan, lalo ang Diyos, pag kaibigan mo siya, mas makakasahan siya. Amen? So sabi rito, salvation is not exchanging one form of bondage for another. Hindi ka daw niligtas o nakatanggap ng kaligtasan dahil pinalaya ka sa isa upang balutin ka ulit sa isa. Hindi. Ikaw daw ay pinalaya sa isa upang maranasan mo yung tunay na kalayaan. Sabi niya, salvation is being set free from the bondage of sin and the law into the liberty of God's grace through Jesus Christ. Ikaw ay pinalaya na. Mga kapatid, napakalinaw po ng gusto sabihin ni Apostle Pablo dito. Mga kapatid, tayo ay pinalaya na. Bakit tayo papasok uli sa kulungan? Bakit inalagay mo uli sa iyo yung talikala? Pinalaya ka na. Hindi mo kayang gawin sa sarili mo, kaya si Jesus na ang gumawa. Kaya ang anong kailangan mong gawin? Patuloy kang sumampalataya. Patuloy kang tumingin sa ating Panginoong Jesucristo sa ginawa na sa krus ng Kalbaryo. Dahil maging si Abraham na pinagbabalaki nila, ganun din ang ginawa. Kaya na-credit sa kanya na siya ay righteous. Kaya nga, from faith, and it will end to faith. Amen po ba? Nagsimula sa pananampalataya, matatapos sa pananampalataya. Mga kapatid, ayun po ang dapat mangyari sa ating mga mananampalataya ni Kristo. Huwag niyo pong ibabase. Malinaw po yung isa lang naman ng pinaka-mensahe ng Apostle Pablo dito. O sinasabi natin mensahe ng Diyos. Hindi natin natanggap ang kaligtasan dahil sa ating sariling gawa. Para walang malaki, walang mataas. Kundi natanggap natin ang kaligtasan dahil sa biyaya lamang ng Panginoon. At itong biyaya ng Panginoon na ito ang magbibigay sa atin ngayon ng kaisipan na ikaw ay magpasalamat sa Diyos. Dahil nung hindi mo kaya, siya nang gumawa. At ngayon, dahil sa pagpapasalamat mo sa Kanya, wala kang ibang gustong gawin kundi maparangalan siya. Wala kang ibang gustong gawin kundi magbigay siya ng hati sa buhay mo. Amen. Everyday ba nagagawa natin yung good works? Ang totoo, hindi. But then, sinasabi doon, isang way para malugod ang Lord sa'yo, matuto kang magpakumbaba. Mabilis kang lumapit para ikaw ay humingi ng tawad. At sunod, pagsumikapan mo sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu Santo na iwasan na ang pagkakamali. Amen po ba? Amen po ba? Amen. Malino po ang sinasabi ng salita ng Lord. We are saved through faith by the grace of God. Through Jesus Christ. Malino po ba yun? Kapag tinanong ko po ba kayo isa-isa, yung parang random lang, makakasagot na po ba tayo? Amen. Dapat. Sabi tuloy, hindi ko kakausapin si Pastor. Pagpalapit si Pastor, ay! Hindi, alam ko, by heart, na yung mensahe ng Lord, paulit-ulit na mga kapatid. Kasi sa mundo ngayon, iba na po talaga. Ang daming lumalabas ngayon na katuruan. Ang itinuturo ay sumunod ka rito, sumama ka rito, para maging ligtas ka. No. Umalik tayo sa salita ng Diyos. Ang katotohanan upang tayo ay hindi matawag na hangad. Amen po ba? Palakpakan natin ang Panginoon at tayo